nakita mo na naman yan. Yung blue. Ako yan. Yung pula na nasa taas na, no? Ikaw yan. Kita mo yung pula na yan? Etong dyan sa Kamatis Analysis Unit mo. Hindi ko maintindihan pati pangalan mo. Hindi ko, andog yun. Kamatis Analysis. Dinaig mo pa yung iskwakwada sa kanto. Guilty pa si Kibuloy. Hindi pa ho guilty si Kibuloy. Saang article mo nabasa na guilty na si Kibuloy? May warrant siya, di ba? Tanga talaga. What's the point? Ano pa at itong bansang ito ay may freedom of speech, republic. Hindi naman to communism. So bakit Hindi republic, democratic. Ano ba yan? same? Oh. Wala. Oh. Walang nagbago. Hinahatid ko anak ko sa school siya. Ba kaya mo ba hatid anak mo sa school? Eh, wala ka akong anak! Hindi, wala siyang anak. Pahiya ka ngayon. Bobo! Ay nako, tuloy. Imelda Calv, salamat po. Tanga ka nun. Yun ang definition niya ng tanga. Ano yung definition niya ng tanga? Ito ang definition niya ng tanga, ha? Pakinggan natin. Ito ang definition niya ng tanga. First, ako ang highest paid. Yep. Now, sinabi mo naman yun eh. Pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. Easy lang yan, guys. Parang tanga. Naniwala ka agad. Talaga? Sabi. Wala namang ebidensyang pinakita. Kaya na lang to si Kaayo, ganyan ang vlog eh. Kaya ganyan ang channel mo, Brad eh. Isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka. So what, That's man? Bayad ka talaga. Kung totoong bayad talaga. Kasi, matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, tasin wala ka man lang konsolasyon. Tanga ka nun. Matakot ka kung gumagawa ka ng ganito, yung vlog, nang wala man lang konsolasyon. Ibig sabihin, hindi ka nagpapabayad sa politiko. Tanga ka nun. Yun ang definition niya ng tanga. Pag hindi ka nagpabayad sa mga politiko. Gago! Ganito ka-distorted ang thinking nito ni Makabobo. Can you even think about this? Ganito kakababaw na tao? BAG Skincare Essential, salamat po. Watching from Atlanta. I support you in the book kasi Banbite. Salamat po BEJD. Kasi alam mo, maiintindihan ko sana kung flip-topper ka lang. Babayaran ka para mag-away kayo. Okay yun. Bakit? Kasi sports yun sa rap industry. Yung nag-aaway-away ko, no? Pero after nun, bati-bati rin naman. It's all about, ano lang yun? Part of the game, ika nga. Kasi kasama yun sa, di ba? Yung labanan ng flip-topan. Okay yun. Pero, makagago, we're talking about our country here. Bayan ang pinag-uusapan natin dito. Gusto mo, sa sinasabi mo na lahat ng vloggers dapat maningil. Dapat maging wais ang mga vloggers at maningil. Hindi na lang isipin ang katotohanan. Are you fucking serious? Honestly? We're talking about our country? At ang gusto mo, wag kami magpakatanga at magpabayad kami sa mga ginagawa namin pagsisilbi sa bayan? Pag-i-expose ng mga katarantaduhan? Gusto mo magpabayad kami? Kasi yun ang wais. At yung katulad ng ginagawa ng Banateros at iba pang mga DDS vloggers, ang tawag mo dun katangahan kasi hindi naniningil? Are you even listening to yourself? Yan ang gusto mong ipalamon sa anak mo? Yung pera ng taong bayan? Yung pera na ninakaw ng mga politiko
sa mamamayang Pilipino, yan ang ipapakain mo sa anak mo? And you are proud of that? What kind of father you are? Napapa-English na ako. Mom and son, salamat. Jesseline Pulintan, salamat. Hindi, isipin mo yun. Ako, hindi ko kaya yun. Magpapakain ako ng nakaw na mga politiko? Papakainin ko yung anak ko? Buti na lang wala akong anak. O kunwari, mga sugar baby, ganun. Kunwari lang, wala akong ganun. Hindi, kayo mga kababayan, kaya nyo hubang ipakain sa mga anak ninyo ang nakaw na mga politiko? Babayaran kayo para siraan ng isang napakabuting tao? Sana nga, alam mo, pwede pa ako sanang umagri sa'yo eh. Kunwari, bayaran ka. Kunwari lang para siraan si Trillanes eh. Bakit? Kasi sira-sira na yun eh. Joke lang. Pero ang sinisiraan mo ay isang taong mabuti na 6 na taon na nagsilbi sa bayan na ang laki ng mga contribution na ginawa niya sa bayan natin. Proud ka pa? Proud ka pa ha? Kakahiya ka? Mahiya ka naman sa anak mo. Di ba? O kaya sobrang bait mo, sobrang totoo mo sa sarili mo tulad ni Boss Caillou. Kasi si Boss Caillou, legit, minamanipula ko yan. Sabi ko, Boss Caillou, baka gusto mo. O, real talk. Hinindihan ako ni Boss Caillou. Sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Kung sinasabi mong hindi nagpapabayad si Boss Caillou, paano yung mga DDS vloggers? Sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Ay, tanga talaga. Bobo na. Makagago na, bobo pa. Yani B, maraming salamat. Ito po aking contribution for your hard work. Kayan! Alam nyo kasi, ang hirap kasi sa inyong mga ganyan. Ikaw, makagago, bayaran. Inamin mo, ha? Ang problema kasi sa'yo, umaasa ka sa bayad ng politiko na yung mga politiko naman, ninakaw lang nila yung pera na yun. Yun ang totoo. Umaasa ka dun. Ayaw mo ibig sabihin, parang sa sa diskarte sa buhay, Dragon Lady, salamat po. Marami kasing mga tao, ang focus nasa pera eh. Ang focus yung love of money. Kaya sila pumapasok sa mga scam. Di ba? Bakit to? Wala silang pakialam kahit namang scam sila ng kapwa nila, kahit yung pinagpagura ng kapwa nila ay scamin nila. Ang tingin nila sa sarili nila nun, wais. Anong pinagkaiba mo sa scammer? Na ganun ang pananaw sa buhay. Wala akong pakialam. Basta importante sa akin, makamkam ko ang pera nila. Parang ganun din na sinasabi mo eh. Na sinasabi mo, wala kang pakialam kahit saan pagaling yung pera ng politiko na yan. Basta ako, matalino ako. Hindi ako babanat ng walang bayad. Ano pinagkaiba mo sa scammer? Sabagay, yung kausap mo. Wala ko sinabing scammer yung kausap niya. Diba? Alam mo, kung gusto mo magkapera, magtiyaga ka sa buhay. Yung malinis, yung maayos, mag-vlog ka. Pag may nanood sa'yo, kikita ka naman, may viewers ka. Ang problema, ang pangit mo mag-vlog. Wala kang utak. Paano Siyempre, importante sa YouTube yung retention eh. Paano tatapusin yung video mo? Walang kang ginawa kung hindi magmura. Walang sense yung video mo, walang logic. Sino ang kapang maaakit mo? Ay, mga jologs na katulad mo. Hindi, yung mga tambay. Kamusta kayo mga tambay na nabilib dito kay Makabobo? Sama-sama kayo. Subukan mo kayang gandaan yung vlog mo. Ang manonood sa'yo, mga taga-ibang bansa. Pag taga-ibang bansa ang manonood sa'yo, kikita ka. Balita ko nga si Jay Guevara, mayaman daw na yan eh. Itong darating na... bayaran na pala ng YouTube.
Jerry Coconut 13, salamat po. Di ba? Oh. Real talk yan. Oh. Ayaw niya. Ayaw niya magpabayad. Hindi, wala siyang pakialam sa ganyan. Oh. Ako, hindi. Ako, nagpapabayad talaga ako. Why? Di ba? Andito na ako sa sitwasyon ko na, why not, man? Alam mo, Why not, minsan man? lang to. This happens. Pakul. Pakul ka, brad, no? Pakul. Why not, man? Ang hilig pa nito yung naglalabas ng pera, di ba? Boss Randel, sina-challenge ata tayo ni Makagago. Ano, Boss Randel? Happens once in a lifetime. It's not gonna happen anymore. Ito na yon. Sabi niya, humingi daw ako ng let's say, Ano? ano yung sinabi niya regarding dun sa boss ko, nagpaano daw ako, nagpaisang tabi, di ba? Humingi daw ako ng Sino ng ba yung something. boss na yun? Totoo yun! Siyempre, tanga ba siya? Eh, siyempre, yung boss ko, hindi ko na lang itutuloy. But, clear. Hindi naman ako nagbibiro, hindi. Alangan. So, ano mga kababayan? Bingo na naman tayo. Bingo na naman tayo. Inamin niya na bayaran siya. Inamin din niya na nagpasintabi siya dun sa isang boss niya na against kay Marcos. Di ba sinabi ko yan? Na nagpaalam siya dun sa boss niyang anti-Marcos kasi pro Duterte na anti-Marcos kasi babanatan niya si Duterte. Di ba sinabi ko yan? Ano sabi niya? Oo, totoo. Sabi ko siya, alam nyo, hindi ako magsasabi sa inyo ng kasinungalingan. Sasabihin ko sa inyo, ang dami nating alam sa mga hindot na to. Clarissa Magudayaw, salamat po. So, nagtotoo. Nagpasintabi siya dun sa boss niya. Tinuro niya pa. Sino yun? Bahala na kayo. June Hensley, salamat po. Alangan naman magsinungaling ako sa sarili ko. Why? Tulad niyan, sinasabi ko, nagpo-promote ako ng online sugal. Anong gagawin ko, man? That's the reality of things. Alangan sabi ko, hindi. Come on, man. Ano ba yan? Bakit tumatawa si Kayo? Ano nakakatuwa dun? Diego Latigo, Bright, yung mga moderator natin, Randall, ano nakakatawa doon sa sinasabi niya? Tuwan-tuwa pa si Kayo, no? Yan, B, salamat po. Classic example yan sa taong ayaw magbanat ng buto. Yan, kasuka. Yan. Insulto yan sa mga OFW. Bilis kilos. DDS, salamat po, ha? Come on! Sabi ni J. Guevara TV, wala, para lang pag-support. Hindi ko nga alam eh, wala siyang... ano yung tinatawanan niya eh, di ba? Nakakabubo. Alam mo yan din yung reaction ko nung una ko napanood to. Sabi ko, ganito na ba ang henerasyon natin ngayon? Ganito na ba ang mga influencer ngayon? Tapos sabi niya, Boss Kayo, wala kang alam sa politika. Halapa na tong putang inan to, Boss Kayo, wala siyang alam sa akin. Nakalimutan niya, mas nauna pa akong tumira sa politika kaysa sa kanya. Nakalimutan niya yon. I was 17 back then. Do your freaking research, you stupido. Kasi tinitira ko si Noynoy Aquino at muntik na makuha yung passport ko. Ako yung pinakaunang vlogger. Kinuwento mo nga pala. Ako yung pinakaunang vlogger na nagkandaleche-leche dahil sa political vlog. Ako yun. Oo. Yun sa passport. Dito, nilaglag na naman niya sarili niya. Sinasabi niya na pag ikaw ang pinakamatagal sa political vlogger, ikaw na ang pinakamagaling. Ibig sabihin, may alam ka. Sorry to say. Hindi ho porket ikaw ang pinakamatagal o mas nauna ka sa akin, mas matalino ka na. It doesn't follow.
Okay? It doesn't follow na kung matagal ka na, sa totoo lang, maraming mas matagal sa akin na nagpupolitika na. Di ba? Yung Talano Gold, na kinain na ng lupa, mas nauna nag-vlog sa akin yun. Hindi ibig sabihin, mas may alam yun. Yung girlfriend ni Jay Guevara, na si Cass Janet, mas matagal sa akin yun. But it doesn't mean na mas may alam ka. Dito pa lang, napapaghalataan na yung level ng utak mo. Hindi porket mas matagal. Wala nga yan sa pangalan, wala yan sa diploma, wala yan sa kung attorney ka. Ang daming attorney dyan, bobo eh. Oh. Yung barkada nito ni Kaayo, di ba? Oh. Ang dami-dami ho dyan. Walang kwenta even if mas nauna na. It doesn't follow na mas matalino kapag nauna ka sa politika. Pero, may na-discover tayo dito. Dati daw, kinontra niya si Pinoy, muntik na nagka-leche-leche yung passport niya or something like that. Now, I know kung bakit sip-sip ka sa nakaupong administrasyon ngayon. I know. Kasi alam mong gigipiting ka ng administrasyon pag kinontra mo. Ibig sabihin, wala ka talagang bayag. Yun ang totoo. Wala kang yagballs. Bilis kilo, sabi nito, si Sangkay nga, 1 million subscriber, nag-live 150. Gago! Grabe naman, grabe naman. Hindi, di ba? Ganun lang kasimple. Ibig sabihin, nadala na siya dati sa pagiging oposisyon. Kaya ngayon, anong ginagawa niya? Todo na siya sip-sip sa administrasyon. Nabakla ka, Brad. Yun ang totoo. Yun ang napatunayan mo sa sinasabi mong matagal ka nang nasa politika. Wala ka pala talagang pagmamahal sa bayan. Wala, ikaw talaga, ikaw nang pinakamataas. Nilagpasan mo na si Cass Janet. Point mo nga, oo. Ako talaga yun. Oh, Oh, ano na? oh, Diba? Sunog ulit. Mistake. Sabi niya pa, sunog daw uli, sabi ni Kaayo. So nag-agree si Kaayo na pag mas matagal ka, mas may alam ka. Gali. Attorney Libayan, ganito ba yung mga supporter mo? Yung mga amuyong mo? No wonder kaya kayo ganyan eh. Diba? hahanap ako ng something sa'yo, hindi kita titigilan. It's okay. Wala naman na akong hindi sinasabi na hindi alam ng tao eh. Alam ng tao, everybody knows me. At saka isa pa, Boss Kayu. Everybody knows you? Wow! Everybody knows you. Eh kung hindi nga kita binanggit dito, hindi ka nga kilala nung iba eh. Antindi ng taas ng pagtingin mo sa sarili mo? Ha? Hindi kaya ikaw ang appointed? Hindi kaya siya yung appointed? Jerry Sumage, salamat po ah. Ang lupit! Sa expressway, kita mo yung bahay ko. Eh putangin, Sa expressway daw kita ko yung bahay niya. Ibang level ka. Paano ko makikita? Hindi ko nga alam kung saan ka nakatira. Kapag malaki ka, akala mo naman sikat na sikat ka. Nandali nga ho. Meron ba ditong may alam na kung saan nakatira to si Makagago? Pakipost nga dyan. Hindi kasi pinagmamalaki niya alam daw ng tao kung saan siya nakatira. Sige nga, saan ba siya nakatira? Eksakto, anong address niya?
O sabi ni Diego Latigo, baka sa mental. O, Jing Corpus, ogag talaga na yan. Pagdagdag sa paggawa ng cup. Sino? Taga San Pablo rin yan. Paano napunta sa expressway? Grabe. Ito yung matinding level to. Ako, mas may karapatang magyabang sa'yo si Kibuloy. Si Kibuloy, alam ng lahat kung saan nakatira. Alam ng lahat kung asan yung kingdom niya. Ikaw, S-Lex, saan yan? Ang haba-haba ng X-Lex, para kang yung isang Mocha Girls na asa ka na? Nasa EDSA. Call time natin ganito. Sir, malapit na, nasa EDSA. Ang nang nasa EDSA, ang haba-haba ng EDSA. Diba? Ikaw, asan ang ano, bahay mo? Nasa S-Lex. Nagago tayo nito. Sino may alam? Sa 3,000 nanonood dito, sino po ba may alam ng eksaktong bahay ni Makagago? Sabi niya, alam daw nyo eh. Tuloy. Hindi ako nagtatago siya. Nobody knows kung nasan siya. Nobody knows kung nasan daw ako. Paano napunta dito sa usapan? Sige nga tanong ko kayo. Saan ako lagi? Ang makahula, merong may halik kay J. Guevara. Saan ako nyo mapupuntahan lagi? Sige nga. Kung gusto nyo ako makita. Sabi ng iba, Japan. Kung hindi sa Japan, sa Bee Gees. Alam mo, may paggagagot pala talaga to, no? Ako nga, pinopost ko kung saan ako nagkakape. Di ba? Pinopost ko kung, alam mo, yung iba nga, inaabangan na nga ako dun minsan eh. Di ba? Yung iba pa talagang pumupunta doon kasi alam nila na doon lagi ako nagkakape. Meron pa nga tayong hindi ko po ito niyayabang ha. Jerry Sumagi, maraming salamat po. Ito yung sinasabi ko lang para sunugin yung sinasabi niya. Yun yung mga taga-Japan eh. Pinuntahan pa tayo sa Hokkaido eh. Galing pan Tokyo yun eh. Kasi alam niya kung nasan ako. Sino sa atin dalawa nagtatago? Di ba? Bawat post ko sa Japan, alam nyo kung asan ako eh. Nandun ako sa ilalim ni Godzilla eh. Tama, mali. Naka-announce pa kung asan ako palagi. Tama, mali. May schedule pa kung laging asan ako. Ikaw, nag-post ka na ba kung asan ka? Nag-post ka ba? Eto, nandito ako. Wala. Lagi mo lang sinasabi, S-Lex o San Pablo. Ay, naku, sunog ka talaga. Mas takot ka sa akin eh. Tapos sasabihin, takot ako sa kanya. For what? For what? Ba't ako matakot sa akin? Sabi niya, hindi pinopromote ko sa iba. Siyempre, kasi hindi sapat ang bayad para sa akin ilagay sa YouTube. Bingo na naman tayo! Diba? In-explain ko sa inyo, hindi niya nilalagay sa YouTube. Inilagay niya sa TikTok na different account yung politics niya. Bakit? Sabi ko, hula ko? Malamang sa malamang, iba ang presyo mo pag sa YouTube mo nilagay. Kaya nilagay mo lang doon sa konting subscriber mo sa TikTok mo. Kaya alam mo, marami nang nagsasabi sa akin na bumabanat daw to sa politika. So pinuntahan ko yung YouTube niya dati pa. Wala akong nakita. Yung pala nakatago sa ibang account sa TikTok niya na kokonti lang. Bernie Sigre, salamat po. Sa madaling salita, pinepresyuhan niya pala talaga yung banat niya. So kung malaki ang presyo, ilalagay niya sa YouTube. Sa kanya nang galing yan ha, hindi ho sa akin. Yan yung hula ko na nagbingo tayo.
So pag maliit lang ang bayad, depende sa bayad. Pag ito bayad, dito lang ikaw sa TikTok. Pag ganito bayad, dito ka sa TikTok, Facebook, at saka YouTube. At proud pa siya niyan. Gago! Oh, proud pa siya niyan. O, ulitin natin ang sinabi niya. Pinaulit ito isa eh. O, baka sabihin hindi totoo yung sinabi ko. O, ito. O. Sway, kita mo yung bahay ko. Hmm. Eh, putang ina, hindi ako nagtatago. Siya, nobody knows kung nasan siya. Nobody knows. Nasan? Bakit siya tumawa? Ano nakakatawa dun? Si Akata ba yun? Feeling ko si Akata yun eh. Ganyan ng tornilyo nun eh. Tumawa kasi hindi daw alam kung asan ako. Malala na ito mga ito. Malala na, malala na. Ka, man. Mas takot ka sa akin eh. Tapos sasabihin, takot ako sa kanya for what? For what? Ba't ako matakot sa akin? Tapos sabi niya, hindi, pinopromote ko sa iba. Siyempre, kasi hindi sapat ang bayad para sa akin ilagay sa YouTube. Oh, pinopromote ko sa iba. Sa TikTok kasi yun eh. Tingnan ninyo, i-double check nyo. Sa TikTok niya nilalagay yung mababang subscriber o followers, doon niya nilalagay yung politika. Sa Facebook, sa YouTube, ang nilalagay niya doon, yung mga dish niya doon sa mga influencer. So, ibig sabihin, pera. Pera. Diba? Oh. Tama! Di ba sinabi mo na nga rin yan? TikTok naman eh. Kaya doon ako sa TikTok. Tapos sa Oo. Facebook na hindi sa akin na account. Oh, Oo. Inamin din niya. Troll din siya. Doon din sa Facebook nilalagay yung hindi kanyang account. Ang bobo nito. Bobo. Sagad sa kabubuhan nito, mga kababayan. Wala. Inamin niya na bayaran siya. Inamin niya na talagang may presyo siya. Inamin niya na nagtatotroll pa siya. Ay nako, wala ka. Kawawa kang tao ka. yeah, man, simple as that. Hindi, bakit? Bas kayo, wala naman akong itatago talaga eh. There's no point, man. Alam ko Man, na nga natin, kasi- sabi ko, ano point mo? We need to be real. Ito, wala namang ibang, I mean, siya yung takot sa sarili niyang multo. Siya yung tunay na takot. Takot saan? Na umamin ng hindi. Takot saan? Oo. Kasi nagtatago siya. Nagtatago daw ako. Ay nako. Kung gusto nyo nga ako makita, nag-i-invite pa nga ako. Tanga talaga nito. Di ba nag-iimbita pa ako sa show ng Mocha Girls? Sasabihin mo, nagtatago ako? Naka-announce yung show ng Mocha Girls na lagi akong nandun. May picture pa ako. May video pa ako. Pati pagkain namin, binibidyo ko. Ang tanga talaga. Sagad sa buto. Sagad sa buto talaga. Ako, it's still me. It's still Walang me. nagbago. Nagmamalengke pa rin ako. Same. Oh. Wala. Oh. Oh. Walang nagbago. Hinahatid ko anak ko sa school. Siya ba? Kaya mo ba hatid anak mo sa school? Eh, wala ka akong anak. Hindi, wala siyang anak. Don't Oh, worry. pahiya ka Oh. ngayon. Bobo! Bobo talaga. Halatang hindi nagre-research eh. Wala nga akong jowa eh. Eh, tanong nyo na lang si Coach Oli o si Boss Dada. Baka sila, ewan. No comment. Brad! Baog ako, Brad! Baog talaga.
Hindi! Kaya wala akong anak kasi wala akong ex-life. Yun ang totoo. Paano ako magkakaanak? Wala nga akong ex-life eh. Yun ang totoo doon. Alam mo ba na virgin pa ako? Paano magkakaanak? Proud pa siya na anak niya tas pinapakain niya sa masamang ginagawa. Correct! Sabi ni ML Almari, kawawa naman ang anak niya. Ay, yan din ang nararamdaman ko. Kasi yan ang values na ibibigay mo sa anak mo. Manlamang ng kapwa. Yan ang values. Anong klaseng tatay ka? Alam mo, okay lang sirain mo yung sarili mo. Pero yung sirain mo ang buhay ng anak mo. Gusto mo yung anak mo maging wais. Mangwais ng kapwa. Tandaan mo, hindi yung pera na ibinibigay, na binabayad sa'yo ng mga politiko, hindi naman sa kanila galing yan eh. Dahil ang baba ng sahod ng politiko. Pero paano? Isipin nyo ha, malaki na sa bayad ng politiko ang 200. Malaki na yan. Presidente nga, 200 less eh. I think something like that. Malaki na yun, 200. Tapos pasasahuran kayo ng magkano? So, saan galing yun? Okay. Think about it. Kanino galing? Kay Juan de la Cruz na naghihirap, walang pambili ng bigas, kinakaltasan ng gobyerno ng tax sa kanyang trabaho, yung mga minimum wage earner. Wag na lang kami. Wag na lang yung mga YouTuber. Yun na lang yung mga mamamayan natin na nagbabayad ng tax sa gobyerno na matik na, kaltas kagad sa kanila. Doon kinukuha ng mga politiko nagbabayad sa'yo. Proud ka dun? Nagugutom ang mamamayang Pilipino, walang pambili ng bigas dahil bago pa dumating yung sahod sa kanila, kinaltas na ng gobyerno to. Kapatid to ni Jay Guevara. Now, Banat B, sabi mo sa akin kung takot talaga ako sa'yo, gusto mo suntukan tayo sa loob ng drum. Hindi ka magkakasya doon. Ang laki-laki mo eh. Ang taba-taba mo eh. Paano magkakasya sa loob ng drum? Gusto mo sa loob ng swimming pool. Ayan, baka hipuan mo ko. Baka makita mo yung tuta ko dito. Tangina, takot sa'yo, man. How? Paano? Paano? Sabihan niya, bobo ko, tanga ko. Mas bobo, tanga ka. Kasi isipin mo, Boss Kayo, hindi niya sinasabi ang katotohanan sa tao. So ginagawa niya, bobo tanga na nga siya, ginagawa niya pang bobo tanga yung sarili niya sa tao. Yeah. Kasi hindi niya nga maamin eh. Na? Hindi niya maamin. Na ano? Alam ko, Boss Kayo, mas malaki pa iba-iba pala tayo. sa'yo? Diba? Mas malaki Iba-iba pa tayo. yung talent fee niya? Mas malaki sa akin, Boss Kayo. Sinabi ko sa'yo, magkano ang bayad sa akin. Oo, mas malaki pa doon? Mas Kahit si Kayo na nabilib eh. Tangin ng mga to. Nilalaglag nila yung mga sarili nila. Mas malaki daw ang bayad sa akin. Aminado sila, mga bobo sila, kaysa sa akin. Alam mo, natawa ako talaga nung narinig ko yun eh. Kasi pwede naman yung sabihin na pareho kaming bayaran, pero huwag mo na sabihin na mas malaki ako. So para mo talaga sinasabi na mas lamang ako, mas hinahanap ako ng mga politiko kaysa sa'yo. Anong kabubuhan yun? Grabe, no? Pambira ka. malaki pa doon. Ito pa, Boss Kayo. Political beliefs natin, iba't iba sa isa't isa. It's fine. It's okay. Pilipino naman tayo. Bakit niya, ito, real talk ha, wala akong again, bayad ako. Pero, bakit nyo pipigilan magsalita ang tao na may gustong sabihin? Sino nagpipigil? Sinong pumipigil sa'yo? Daldal ka nga ng daldal ngayon eh. Walang pumipigil sa'yo. Alam mo, ganito lang ha, makagago.
Ipalandakan mo yung kabubuhan mo, walang problema. Walang pumipigil sa'yo. Hindi nga kita ididemanda sa sinabi mong bayaran ako kahit wala kang ebidensya. Noy Ogoy, salamat po. Walang pumipigil sa'yo. Okay? Ewan ko kusang imahinasyon mo yan. Tigil mo man yan kung ano man yung binabanatan mo, ha? Walang, yung imahinasyon mo, medyo, talaga, over the, pareho kayo niakatan ng imahinasyon. Bakit? What's the point? Ano pa at itong bansang ito ay may freedom of speech? Republic. Hindi naman to communism. So bakit Hindi republic, democratic. Ano ba yan? bakit hindi ko pwede sabihin yung gusto kong naiisip ko? Republic! Hayop! We are a democratic country. I know we are a republic, but it's a wrong adjective para sa mga sinasabi mo na may freedom of speech, democratic. Kaya na lang na Ay, Diyos ko po. Ay, sorry, Lord, nadamay ka. Sorry. Sorry naman. Grabe, ibang level ang nito. Iba to. Bakit nyo ako pipigilan? O kaya yung iba, gusto ko to eh. Walang pumipigil sa'yo. Wala. Ito yung gusto kong sabihin in regards of the politics dito in Philippines. Na sa tingin ko malito, sa tingin ko tama to, di ba? Alam mo yun? Pwede tayo mag-usap, magkwentuhan. Actually, yung hindi niya magets eh. Kasi nag-focus ka, yung sinabi mo dito, yung i-debunk niya, actually siya yung madidebunk kasi may mga articles talaga tungkol dun eh. Hindi, boss, kayo, may yang Sinabsawan pa nitong isa. Ito, para sa makaalaman, sabi ng Miriam, kilala mo si Miriam? Yung kapitbahay namin, si Miriam Webster. Ano ibig sabihin ng republic? A government having a chief of state who is not monarch and who in modern time is usually a president. In other words, republic is a form. Hindi ho siya, ibig sabihin, adjective, na ang ibig sabihin o synonyms ay may freedom of speech. Ay, naku po, pambihira. I know that we are a Republic of the Philippines. Ang ibig sabihin po nun, pinamumunuan tayo ng presidente. Okay, yun po yun. It's a form of government. Ayan nga, alinaw-linaw. A government having a chief of state who is not monarch and who in modern times is usually a president. Political unit as a nation having such form of government. Form of government! Gago! Hindi ibig sabihin ng republic, free of speech. Freedom of speech. Baka ang sinasabi mo, we are a democratic country. May demokrasya tayo. Mas nauna ka pa niyan, ha? Sa lagay na yan, mas nauna ka pa sa politika. Wala ka nang pinagkatandaan. Wala kang pinagkatandaan. Mag-emergency meeting sila Tambulos to Friends dahil dito. Siguro pag narinig nila to, gago ito, nilaglag kami lahat. Kasi wag ka nang magmagaling sa politika, wala ka talagang alam. Ang alam mo lang mang-dish ng mga kapwa mo na pare-pareho naman kayong sinto-sinto. Sabi ko, puro article yan. Correct. Walang labis, walang kulang. Galing sa news lahat. Yan Kaya yung hindi siya pinaka-legit. mauubra eh. Kaya hindi siya uubra. Hindi daw tayo uubra kasi galing daw sa news. Ano ba nasa news? Sige nga ho. Meron na hubang kasi ang dinidebunk niya dito yung sinasabi kong hindi naman guilty pa si Kibuloy. Hindi pa ho guilty si Kibuloy. Saang article mo nabasa na guilty na si Kibuloy? May warrant siya, di ba? Tanga talaga.
Iba ang warrant sa dineclare ka ng guilty ng korte. Pag Attorney Libayan, parang awa mo na. Ay, wag mo palang turo ang mga bobo. Wag na ikaw magturo, wag na rin. Ay, Piskal! Piskal EJ, ikaw na magturo dito. Pambira. Eileen Ongge, salamat po. Kasi hindi siya makapuntos kasi I can provide the articles right now. What article? Meron. Lahat. Meron. Asan? Anong article yun? Article-tikulin mo yung sarili mo, okay? Minsan niya, boss kayo, binabasa ko pa lahat eh. Binabasa ko yung buong article. So, wala. Hindi naman ako ang nagsabi, kundi yung journalist. Oo. News. So, nagko-comment lang ako, opinion ko bilang dun sa article na yun. Walang dagdag, walang kulang. You know why? Because we are a republic. We are a republic, that's why. Sakto lang, yun lang. That's it. Kasi tinuruan naman kami na huwag kayong lalagpas sa article. Yun, tama. Oh. Kaya Baka sabi sa inyo, huwag kayo lalagpas sa script. Yung sino man na nag-recruit dito, parang awa mo na. Pakinggan nyo to, nilalaglag na kayo. sabi ko sa kanya, bigyan kita ng tip, insider's information. Etong mga to, pag umatake itong mga to, synchronize yan at may basihan. Yes. Jessel Don Salak, salamat po. Kaya mag-script ka na rin para makapantay ka man lang. Mag-script na rin daw ako para makapantay. So aminado sila, scripted lahat ng banat. Gago! Yan kaayo to, bobo rin eh. Lalabi! Maraming salamat, Banabay. Nakawa ng kabubuhan. Mantakin mo sinabi lang, hindi, kaya nga, hindi mo sila, tip lang, ha? Kaya, pare-pareho sila, synchronize sila, kasi scripted sila eh. So, mag-script ka na rin. So, proud ka pa talaga na scripted pala lahat ng vlogger na umaatake kay Duterte? Nilaglag niyo yung mga kapwa nyo. Sakit nyo sa bangs. Alam mo, sumasakit yung bangs ko sa inyo kahit wala akong bangs. Kasi, now, kung totoo, boss kayo, ha? No offense sa'yo, boss kayo, kasi ibang klase yung utak mo, ibang klase ikaw at si Atty. Libayan. Pero, boss kayo, kung siya, nire-risk niya everything against siya sa government, Yup. tangina, Banat B, ikaw yung masasabi kong dakilan, tanga at bobo. Nang hindi bayad, no? Nag-risk ka ng buong buhay mo para sa wala. Okay lang, ina. Tapos tumawa pa yung isa. Nagre-risk daw tayo para sa wala. Ay, nako. Halatang wala kang pinaglalaban, kapatid. Halatang wala kang pinaglalaban sa buhay. Alam mo, nagre-risk kami hindi dahil sa bayad. Nagre-risk kami kasi nakikita namin na tinatarantado, ginagahasa na ang ating konstitusyon. Kaya nga tayo, di ba may kantang nang mamatay ng dahil sa'yo? Yan ang sinabi ng ating mga bayani. They risked their life for the sake of freedom, kalayaan natin sa mga sumakop sa atin noon. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung revolusyon na yan. Sinasakop tayo ng mga politikong, mga oligarch na inuubos ang pera ng taong bayan. Sila na ang sumakop sa atin, kapwa natin Pilipino. And we are risking our lives fighting for freedom from this oppressive congressmen in our country. Tapos sasabihin mo, bobo ang mga lumalaban para sa bayan? Aba, malala ka, Brad. Ayan, totoo. Malala ka. Kasi para mo sinabi, lahat ng nanunood dito na lumalaban para sa bayan ay bobo. Bakit? Dapat silang maningil. Ganon?
Superhero ng ano? Superhero ng taon? What the fuck? Imposible ba? Putang ina. Boss Kai, yan imposible. Putang ina. Diba? Alam mo, maintindihan ko na hindi mo yan marirealize. Maintindihan ko yan. Kaya ka takang-taka ka, bakit paano namin ginagawa na mag-risk ng buhay namin, mag-risk ng effort namin to fight for our country. Hindi mo talaga marirealize yan. Kasi mababaw kang tao eh. Ikaw, you only live for money. Ano ka eh? Love for money ka eh. Pasensya ka na. Hindi ho lahat ng Pilipino tulad mo. Marami ho tayong bayaning Pilipino na lumalaban para sa bayan at inuuna ang bayan bago ang negosyo. O ayan, yung views niya sa 30 days, 574. Ni hindi ka man lang umabot do sa butal ko na 10.6 million in 30 days. Tapos gusto mo, pansinin kita. Abay, gago pala. Sinong matinong tao papansin sa'yo? Pero dahil mapilit ka, para naman matulungan ko ng konti yung nabubulok mong channel, pansinin na kita. Yung lifetime total views mo, 4 million, 486. Yung lifetime views ko, 162 million. Tapos gusto mo pansinin ka? Nakita mo na naman yan, yung blue. Ako yan. Yung pula na nasa taas na, ikaw yan. Kita mo yung pula na yan? Etong dyan sa Kamatis Analysis Unit mo. Hindi ko maintindihan pati pangalan mo. Hindi ko andog yun. Kamatis Analysis. Dinaig mo pa yung iskwa-kwado sa kanto. Tingnan mo ha. Ako yung blue, ikaw yung pula. Yan. Ano nakita mo sa pula? Straight line. Ano ibig sabihin ng straight line na yan? Ha? Ano ba ang dun sa straight line sa ospital? Naghihigalo na ang channel mo. Hindi! Kaya ka bobo kasi hindi ka nagbabasa ng konstitusyon natin. Kaya ka bobo, hindi mo alam ang ibig sabihin ng warrant ng Senate, ng warrant ng FBI, at hindi mo rin alam na hindi pa convicted si Kibuloy. Kaya ka bobo. Ano to? Memorize na ng Banateros, ikaw. Article 3, Section 14, number 1, which provides that in all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved by evidence beyond reasonable doubt. Yun ang dahilan kung bakit ka bobo. Hindi ad hominem yun.